Hello guys, welcome back ulit sa ating live stream. Matagal-tagal din na hindi ako nakapag live stream dahil sa mga technical problems dito sa network at saka sa mobile. Pero meron akong isang interesting topic na gustong pag-usapan natin ngayon. Ano ang topic na ito? Bueno, interested siguro kayo mga guys sa topic na life and death. What is between life and death? What is the truth about life and death? So, pagka buhay ang pinag-uusapan, alam ng bawat isa na napakahalaga ang buhay. Sa katotohanan, may iba't ibang paniniwala tungkol sa buhay at kamatayan. Ang opinyon ng iba, pag namatay ang tao, ay patuloy pa itong nabubuhay sa ibang lugar, kagaya ng paniniwala ng tinatawag na reincarnation. At ang iba naman ay patuloy na nabubuhay sa form ng tinatawag na kaluluwa or immortality. No? Ang iba naman naniniwala na pagka ang isa ay namatay, pumupunta sa langit pag mabuting tao. Pag masama naman, pumupunta sa impyerno. Pero para naman sa higit na nakararaming tao, ang paniwala nila tungkol sa kamatayan ay death is the end. O ang kamatayan ay siyang hangganan ng lahat ng bagay. Pero ano nga ba ang katotohanan tungkol sa kamatayan? Dahil sa magkakaibang mga opinyon, may makapagbigay kaya ng maaasahang kasagutan. Meron ba? Meron makapagbibigay ng maaasahang sagot kapag pinag-uusapan ang buhay at kamatayan? Bueno, unahan natin yung pag-usapan ang tinatawag na buhay o sa English ay life. Meron bang evidence na nagpapatunay na life is designed to last forever? Bueno, pag-usapan natin. Huwag na tayong lumayo sa ibang mga examples. Gawin natin example yung katawan mismo natin. Okay. Yung human body. Nung nasa second year high school ako, pinag-aralan namin yung tinatawag na mitosis at saka meiosis. Ano yung mitosis at saka meiosis? Yung mitosis at saka meiosis, ito yung tinatawag na process of cell division na nagaganap sa mga living things. Yung mitosis ay sa mga plants. At saka yung meiosis naman ay nagaganap sa mga animals. Kasama na yun kasi sa classification ng biology, yung tao is kasama sa classification ng animal kingdom. Yung plants is plant kingdom, no? At saka yung mga algae, mga bacteria classified as kingdom monerans. Okay? So, pag-usapan natin yung cell division. Yung mitosis, wag nating pag-usapan kasi about sa mga plants yun. Pag-usapan natin itong meiosis for animals. Ang bawat living creature na nag-undergo ng tinatawag na meiosis cell division process sa pamamagitan ng isang cell o chromosome.
okay, yung chromosomes, nag-a-undergo siya ng stages. Yung isang cell chromosome na yan, round ang shape. Okay. So, habang nag-undergo siya ng stages, hindi ko lang alam kung ano yung talagang sunod-sunod na pagkakasunod ng stages na to. Yung anaphase, telophase, metaphase, prophase, no? Nakalimutan ko yung ano pagkakasunod. Pero ang simpleng paliwanag diyan, yung mga kuan na yan, yung mga stages na yan ay part ng meiosis cell division process. So mula doon sa isang chromosome, yung isang bilog na chromosome, unti-unti siyang hahaba. Tapos mahahati siya sa gitna hanggang sa maging dalawang chromosomes. Yung old chromosomes, habang lumilipas ang panahon, namamatay na siya. Tapos yung panibagong chromosomes, siya naman ay unti-unti din humahaba. Tapos bandang huli maghahati sila. Tapos yung old na chromosomes mamamatay ulit. Yung bagong chromosomes mag-i-exist hanggang magpapatuloy. So yun yung simpleng paliwanag dito sa tinatawag na cell division process sa meiosis. So bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga ito sa ating pinag-uusapan sa buhay at kamatayan? Ang dahilan, sapagkat sa pamamagitan ng meiosis cell division process, ayon sa pag-aaral ng mga scientist, dapat hindi tumatanda ang mga tao. Dapat hindi sumasapit sa punto na pagka 80 o 70, 80 years old, mamamatay na ang tao. Hindi. Kasi nga, doon sa process na yun, ng cell division process, namamatay ang old, pero nag-create na siya ng bago, tuloy-tuloy. So, dapat walang pagbabago. Tuloy-tuloy yung katawan ng tao. Dapat nananatili siya sa momentum na, nabubuhay. Dapat walang kamatayan. Pero bakit yung ating katawan, paglagpas ng mga 40 years old, unti-unti nang humihina hanggang sa tumatanda at namamatay. Ang isang dahilan, yung dahilan kung bakit tumatanda ang cells ng tao o ng anumang mga animals dyan at namamatay, mamaya ipapaliwanag ko at pag-uusapan din natin. Pero bago tayo dumako dyan, magbigay pa tayo ng ilang halimbawa na talagang yung katawan natin nakadesign na magpatuloy. Nakadesign ito na hindi mamatay. Dapat hindi tayo tumatanda. Anong halimbawa? Sino sa inyo yung nagpuputol ng kuko? Okay? Itong kuko ko, since ako nagkaisip, siguro mga 5 years old, kuko na yan. Ayan. 5 years old pa lang ako. Pinuputulan na ng parents ko o kung sino man ako, pinuputulan ko na yung kuko. Pero ngayon, hanggang sa edad ko na ito, tuloy pa rin pinuputulan ko yung kuko ko. Pero hindi nauubos. Yung katawan kusang nagpo-produce ng kuko, panibagong kuko, tumutubo. Ano pa? Yung buhok. Okay? Yung buhok, itong aking buhok, ganun din. Mula nung ako nagkaisip hanggang ngayon, pinuputol ko yung buhok ko hanggang ngayon, patuloy pa rin na tumutubo. So, ito yung tinatawag na continuous process. So, merong ebidensya, no? May ebidensya sa ating katawan na talagang ang katawan natin nakadesign na magpatuloy. Nakadesign na
mag-exist itong katawan natin forever. At kung alam ninyo, sa totoo lang, yung lalang ng tao na si Adan, ilang taon bago siya namatay? Namatay siya sa edad na 930 years old. Kung nagbabasa kayo ng Bible. 930 years. Kumpara sa edad ng mga tao ngayon, 70 or 80. Merong pinakamataas na edad, 125 Chinese. pero parang mukha na rin siyang lupa. No? So, yun ang point. May mga examples tayo sa ating katawan na nakadesign para mabuhay ng patuluyan, live forever. Ano pa? Yung puso natin, yung heart. Ayon sa mga scientist, kung meron mang pinaka the best na machine na nalalaman tayo, wala nang ibang hihigit pa na machine kundi ang heart. Itong ating heart, itong ating puso. Alam niyo kung bakit? Kasi yung heart na yan, nag-uumpisang umandar since yung pa lang, single cell na no? Pagka pinanganak yung isang tao, yung heart ng isang bata hanggang sa lumaki, hanggang sa magkaedad siya, walang tigil yan. Saka lang titigil yung makina na yan pagdating ng mga edad 70s or 80s. Pero kung tutuusin, dapat hindi pa rin yan tumitigil. Dapat tuloy-tuloy ang mekanismo o kaya pag-andar ng mekanismo ng heart sa buong katawan, sa pag distribute ng blood, oxygen sa ating buong katawan, mga nutrients. Pero pagdating ng certain age, tumitigil yung heart sa function. So, ganun din. Makikita natin na talagang may mga bahagi ng katawan natin na nagpapatunay na tayo ay nakadesign magpakailanman. Ano pa? Huwag nating pag-usapan ang katawan natin kasi napag-usapan na natin. Ano naman ang pag-usapan natin? Yung environment. Meron tayong tinatawag na water cycle. Yung water cycle, kayang-kaya nating ipaliwanag, no? Mula sa ulan, papatak sa lupa, o kung saang bahagi man yan, pagsikat ng araw, magkakaroon ng tinatawag na evaporation process. Yung tubig, nagiging oxygen siya. Tapos, nagiging vapor. Tapos, papailan lang siya. Matatrap naman siya sa ulap. At pagka na-condense o kaya pag nalamigan sa pagbabago ng temperature, magiging magfo-form siya ng tinatawag na precipitate, yung parang ambon-ambon. Hanggang pag namigat na yung ambon na yun, papatak ulit, balik sa lupa. Tuloy-tuloy mga cycle na yan. Libong taon na nag-i-exist yung mga cycle na yan. Tuloy-tuloy pa rin. Ano pa? Yung carbon dioxide at saka oxygen cycle. Magkaroon ng mga sunog na mga carbon dioxide. Ang gagawin yan na sa carbon dioxide na yan, papailan lang siya sa mga sa atmosphere. Yung carbon dioxide, ginagawa naman ng mga plants na part o kaya parang ingredient sa pagluto nila ng pagkain. No? At pagka nakagawa na sila ng food processing ng plants sa pamamagitan ng tulong ng carbon dioxide, starch at saka ng sunlight, magre-release sila ngayon yung byproducts o finished products ng
tinatawag na paggawa ng pagkain ng mga pananim, ang byproducts nun ay oxygen. Yung oxygen naman, nilalanghap ng mga tao at ng mga animals. Okay? So, isarte pa rin proseso. Kaya yung lupa natin, kahit nagkakasunog-sunog dyan, mga usok, hindi naiipon. Hindi napupuno ng usok yung ating kapaligiran, ang pollutants. Kasi ang ating atmosphere, ang ating kapaligiran, environment, may kakayahan na mag-reprocess sa pamamagitan ng tinatawag na oxygen and carbon dioxide cycle. Di ba? So, ganun din. Tuloy-tuloy din ang mga cycle na yan. Ano pa? Ito. Gusto kong banggitin sa inyo kanina. Nakalimutan ko kanina, iniisip ko yung process ng paggawa ng pagkain ng mga pananim. Ang tawag doon is photosynthesis. Nawala lang kanina sa isip ko. Okay, photosynthesis. Ngayon, yung susunod na gusto kong i-tackle sa inyo ay yung food chain. Ayun, yung pagkain. Yung tao, magtatanim. Yung mga tanim na yan, pag namunga, kakain ng tao. Diba? Sa bigas, palay. Yung mga puno, nagiging lilim ng mga pananim. Ng mga tao, ng mga animals, I mean. So, yung food chain na yan, yung mga animals, ginagawang pagkain ng tao. Yung ibang animals, ginagawang pagkain ng kapwa animals. Tuloy-tuloy yan. Yung food chain na yan. So, makikita natin kapag ang Diyos ang nag-design. Okay? Pagka ang Diyos ang gumawa, tuloy-tuloy yan. Hindi yung katulad ng tao na tumitigil, makina ginawa ng tao tumitigil. Pagka nilayo ng Diyos, tuloy yan forever. Pero bakit nga? Ano ang paliwanag? Bakit nga ang tao ay ganun lang? Tumatanda at namamatay. Bagaman sa totoo, excuse me. Bagaman sa totoo lang, ang tao ay talaga nilalang ng Diyos para mabuhay. Bueno, gusto kong i-share sa inyo isang isang verse mula sa Bible. Itong nasa Romans chapter 5 verse 12. Kasi kung ang Diyos ang lumalang sa atin, ang Diyos din ang makapagbibigay ng kasagutan kung bakit tayo tumatanda at namamatay. Di ba? Kung talagang Diyos ang gumawa sa atin, walang ibang makapagpapaliwanag kung paano tayo makakabalik doon sa buhay na nilayon niya para sa atin. Para sa mga minamahal natin na namatay na. Diyos ang makapagsasabi kung papaano maipapanatili natin yung ating buhay. Eto, gusto kong basahin sa inyo. Roma 5:12. Okay. Sabi dito. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa buong tinatahan ng lupa. Ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao, dahil silang lahat ay nagkasala.
So, sino yung binabanggit na dahilan kung bakit tumatanda at namamatay ang tao? Yung kasalanan. At sino ang nag-introduce ng kasalanan sa mga tao? Di ba si Adan? Kasi nga, hindi nila sinunod yung utos ng Diyos. Huwag nilang kakainin yung isang bagay na ipinagbabawal. Pangalawa, nandun din yung masamang anghel na si Satanas. No? Siya ang salita ng may kasinungalingan at tinukso sila para magkasala. So, yung proseso na yun, yung kanilang kasalanan ay inihalin tulad sa isang hereditary disease. Diba? Pagka yung ama mo may ganitong klase na diabetes, history ng diabetes, pagdating ng panahon, yung mga anak, meron din silang tinatawag na positive sila doon sa tinatawag na diabetes. Bakit? Kasi nga, yung ganong sakit o depekto ay naipamamana mula doon sa magulang papunta sa mga anak. Hereditary. Kaya, lumilinaw sa ating kaalaman kung ang dahilan kung bakit tayo tumatanda at namamatay. Isa pang dahilan, bagaman nilayo ng Diyos, hindi talaga yan ang layo ng Diyos sa tao, yung tayo ay mamatay, yung magkakasakit, tumatanda, magkakaproblema. Hindi yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Okay? Ang talagang gusto ng Diyos para sa atin, tayo ay mabuhay. Saan yan natin makikita? Saan natin mababasa sa Bible yan? Ito. Text na yun sa Bible. Romans 6:23 yata yun. Ayun. Sabi dito sa Roma 6:23, dahil ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, hindi talaga kagustuhan ng Diyos mamatay ang tao. Ang kaloob niya ay buhay. Pero dahil nga sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, binabayad lang yung kasalanan dahil sa kasalanan. So ano ang dapat nating gawin? Dahil ganun na ang nangyayari sa panahon natin. Tumatanda, namamatay, buhay. Pinag-usapan natin kanina yung buhay, no? Ipinapaliwanag ng mga scientist na kung tutusin, dapat hindi namamatay ang tao. Pero at a certain period of time, bigla na lang nagiging old yung mga cells natin. Tumatanda, namamatay. Pero kung tutusin, hindi dapat. Katulad sa sa skin. Alala ko nung umuwi ako sa probinsya, nagbakasyon ako. Panay ang langoy ko sa dagat. So nagkasunog-sunog yung balat ko. Nagmukha tuloy akong mamaw sa itim ng mukha ko at sa mga balat. After few days, nagsituklapan yung skin ko. So, yung skin na yon na dead skin, dapat magmumukha ng kwan itong balat ko Pero ang marvel of creation, talagang pagtuklap nung balat, may kapalit ka agad na bagong balat. Di ba? Hindi nauubusan yung hindi nauubos yung balat natin, natutuklap.
nagke-create ulit ang katawan natin ng panibagong balat. Yun ang tinatawag nga, pinapaliwanag ko kanina na process of cell division under the meiosis condition. Okay? At kung tutusin, dapat nga, hindi talaga dapat nagiging old yung mga skin natin. Dapat tuloy-tuloy lang yan. Nagre-rejuvenate every day, every day, every day. Pero, halimbawa, katulad yan, yung pagka nagkaroon tayo ng sugat, minor na sugat lang ha. Kahit hindi natin gagamutin yan, ang sugat na yan, talagang kusa siyang gumagaling. Di ba? Kusang gumagaling yung mga sugat natin. So, malinaw ang katotohanan. Yung ating katawan naka-design na manatili mabuhay magpakailanman. Kasi ito'y may kakayahan na mag-repair ng sarili, mag-rebuild ng sarili. Pero bakit nga ba tumatanda at namamatay? Pinaliwanag natin kanina, no? 2 teksto pa lang. Roma 5:12 at saka Roma 6:23. Ayun. Dahil napag-usapan natin yung tungkol sa life, pag-usapan naman natin itong pangalawang topic. Death. Ano ang kamatayan o death? Death is the state of nothingness. No sense, no response, non-existence. Merong magandang paglalarawan o paghahalin tulad yung death o kamatayan. Merong isang yung kamatayan ay inahalin tulad sa isang kriminal na malakas, makapangyarihan. Bakit? Kasi yung isang kriminal na malakas, makapangyarihan, pagka meron siyang hinahabol na tao, pilit niyang aabutan. So, ganun din yung death. Yung kamatayan, nobody wants death. Pero, pilit tumatakbo yung tao, umiiwas sa kamatayan. Pero itong sa kamatayan talagang parang pilit na hinahabol yung tao. Kaya sa mga caricatures, sa mga pictures, yung death ay inihahalin tulad sa isang yung itim na parang walang mukha. O kaya kung may mukha man, mukhang skull, buto. Tapos may hawak na yung parang kalawit. Para kitilin ang buhay ng isang tao. Ganun ang personification o paghahalin tulad sa kamatayan. Kasi nga, kahit na anong gawin ng isang tao, pagsapit ng edad na ganito, kusang dumarating yung kamatayan, naaabutan ng kamatayan. Kaya, nakadesign ba sa mga nilalang ng Diyos, nasa programa ba ng Diyos na ang kamatayan ay magkaroon ng kamatayan? Hindi din. Hindi kabilang sa programa ng Diyos yung mga namamatay. Ang tao mamamatay. Bakit? Kasi meron tayong proof na yung Diyos naglalang ng ibang living creatures na hindi namamatay. Ano yung mga living creatures na hindi naman namamatay? Yung mga angels, di ba? Alam natin yung mga angels, spirit sila, hindi sila namamatay. Ang kaibahan lang, ang mga angels, yung buhay nila, immortal. Anong kaibahan ng buhay ng immortal, katulad ng mga angels, at saka yung buhay ng tao? Kung tutuusin, yung mga tao, pwede rin mabuhay ng tuloy-tuloy. Pero, ang mga tao, ang buhay ng tao, governed ng tinatawag na physical laws. Ano yung mga physical laws na yan? Batas.
sa pisikal. Yung mga batas na yan, katulad ng law of gravity. Okay? Na kailangan susundin ng batas ng kalikasan o batas ng pisikal yung law of gravity. Halimbawa, nasa isang mataas ka na building, batas na pisikal ng mga mortal na tao, huwag kang tatalon. Kasi yung batas ng gravity, sasalungatin mo. Buti kung marunong kang lumutang. Kasi pagka tumalon ka yun, magkakalasog-lasog ka o kaya ikakamatay. So, yung human life, yung living forever possibility na katawan ng tao, governed siya ng physical laws. Susundin niya yung mga batas na physical. Yung mga anghel, governed ba sila ng physical laws? Hindi. Marunong silang magpakita. Pwede silang mag-disappear. Hindi sila pwedeng mahulog kasi angel sila. Diba? Pero yung mga tao, hindi pwedeng gawin yun. O ito, pangalawa. Yung katawan ng tao, kumbaga sumasailalim, sumusunod siya sa physical na batas. Ano yun? Na sa isang araw, dapat kumain ka ng 3 beses. 3 beses, o kaya 5 beses pa. 5 beses pag merienda, no? Alas 9 at saka alas 3. Yun. Yun yung mga physical laws ng katawan ng tao. Kailangan mong sundin yun. Kumain, kailangan mong uminom. Ano pa yung mga physical na batas ng katawan ng tao? Pagdating ng gabi, kailangan mong matulog, magpahinga. Pag hindi mo susundin yung mga batas na yan, di ba? So, yung buhay, yung everlasting life ng isang tao na posible sana sumasailalim na sa mga batas pisikal. Ito, magkaiba ito doon sa mga immortal, sa mga angels, no? Mga angels, hindi applicable sa kanila yung mga physical laws. So, dahil pinag-uusapan na natin itong kamatayan kanina, pag hindi tayo kumakain, ano ang pwedeng mangyari sa atin? Pwede tayong magkasakit. Pwedeng mamatay. Kulang ka sa tulog. Kakaroon ka ng insomnia. Magkakasakit. Mamamatay. Tumalan ka sa building. Mas lalo na mamamatay, di ba? So, madali kang aabutan ng anong kamatayan. Ha? Pero, dahil sa karaniwang sitwasyon natin sa ngayon, walang nakakaiwas sa kamatayan. Meron ka bang mabanggit na tao na after 70 years, 80 years, 90 years, tuloy-tuloy na nabuhay hanggang 500 years, 1,000 years? Wala, di ba? Ibig sabihin, lahat tayo ay hindi nakakaiwas sa kamatayan. Ngayon, ang tanong, may paraan ba para makaiwas sa kamatayan? Ang sabi ng iba, healthy living, okay? Yung balanced diet, regular physical exercise, tulong yan para maprolong lang ang buhay. Para mapahaba yung buhay. Pero, hindi yan solusyon laban sa kamatayan. Dumarating at certain age na yung tao ay namamatay pa rin. Bueno, ano ba ang sinasabi ng nagbigay ng buhay sa atin para makaiwas tayo sa kamatayan? O kung sakali man namamatay, pwede pa rin mabuhay.
Ito, gusto kong i-share sa inyo itong verse sa Bible sa John 3:16. Alam na alam to ng lahat. Kung hindi nyo alam ito, ay parang kayo na yung pinakakawawa. Joke lang. John 3:16, no? Sa Bible. Okay, basahin natin. John 3:16. Sabi dito, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano yung sinasabi ng Bible na susi tungo sa buhay na walang hanggan? Sabi diyan, binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Pero kahit binigay ng Diyos yung bugtong na anak, kung hindi ka naman mananampalataya sa kanya, magkakaroon ka ba ng buhay na walang hanggan? Wala din, di ba? So, yun ang isa sa pinakasusi. Sabi ng Bible, ang Diyos ang nagpasimuno ng buhay sa kanya. Siya ang may-ari ng lahat ng buhay. Siya ang nakakaalam kung paano maipipreserve natin ang ating buhay. At ang sabi doon, kumuha tayo ng kaalaman sa kanya na Diyos at sa kanyang anak. So, malinaw yung na yan, no? Diyos ang makapagsasabi. Hindi yung mga evolusyon ni Darwin. May masasabi ba si Darwin? Yung kanyang evolusyon para ma-prolong natin ang ating buhay? Ma-preserve natin ang buhay? Hindi, di ba? Kasi wala man yung evolusyon na yan eh. So, Diyos talaga ang layunin ng Diyos. Gusto niya na wag sanang magkasala si Adan at Eva noon, na prolong, tuloy-tuloy yung buhay, yung 930 years ni Adan, tuloy-tuloy sana yon. Kaya lang nagkasala sila, kaya natigil yung buhay. Umikli ang buhay, naging 70 or 80 na lang, kalaunan. Meron tayong narinig na yung ito naman, paniniwala ng iba kasi nabanggit din natin kanina ito sa introduction eh. Yung immortality of the soul, walang kamatayan yung kaluluwa. Na pagka namatay ang tao, parang may lumalabas na tulad hangin at pumupunta sa ibang dako. Ang sabi nila, pag mabuti daw yung kaluluwa, pumupunta sa langit. Pag masama, pumupunta sa impyerno. Pag hindi ka naman mabuti, hindi ka naman masyadong mabuti, hindi ka naman masyadong masama, doon ka sa purgatory. Okay, ganun ang paniniwala ng iba, no? Pero, ganun nga ba? Kanino ba nagpasimula yung turo na yung kaluluwa ay hindi namamatay? Na pagka namatay ang tao, may lumalabas na tulad hangin sa kanyang katawan at nabubuhay sa ibang dimension. Kanino ba nag-umpisa ang turo na yan? Gusto kong basahin sa inyo yung teksto sa Bible. Okay? Ito. Genesis 3:1 hanggang 4. Sabi dito. At ang ahas ang pinakamaingat sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehovah. Kaya sinabi nito sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga mula sa lahat ng puno sa hardin? Sumagot ang babae sa ahas, pwede kaming kumain ng bunga ng mga puno sa hardin. Pero kung tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon at huwag ninyong hihipuin iyon para hindi kayo mamatay. Sa 4. At sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos, pag kumain sila, mamamatay sila. Tiyak.
Ano ang sabi ng diablo? Jack, na hindi kayo mamamatay at magiging kaya pa kayo ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. So yung turo ngayon na pagka namatay ang tao, yung kaluluwa, immortality, kaninong turo yan? Sino ang nagsabi na hindi kayo mamamatay? Sa harapan mismo ni Adan at saka sa harapan ng Diyos. Sino yung nagsumalungat sa kagustuhan, sa turo ng Diyos na si Adan at si Eva ay mamamatay pag kumain na? Di ba ang diablo? So kanino turo yan? Di ba? Turo ng diablo yan. Medyo masakit na tanggapin yung katotohanan. Pero yan ang totoo. Yan ang totoo. Eto, meron akong isang reference dito na kinuha. Okay. Reference tungkol sa kung saan nanggaling yung turo ng immortality of the soul o kawalang kamatayan ng kaluluwa. Okay, basahin ko. Herodotus, a Greek historian of the 5th century BCE, said that the Egyptians were the first of mankind who have defended the immortality of the soul. Another ancient culture, the Babylonians, also toyed with the idea of immortal soul. By the time Alexander the Great conquered the Middle East in 332 BCE, Greek philosophers had popularized the teaching and it soon spread throughout the Greek Empire. So mga pagano ang pinanggalingan ng turo na ang kaluluwa ay hindi namamatay. At madalas banggitin diyon sa binasa ko yung Greek, yung mga Grego. Bakit? Kasi nanggaling sa kanila yung turo ng tinatawag na mythology. 'Di ba? Nandyan sa kanila yung mga turo ni Zeus. 'Di ba? Ano yan? Basta yung Greek mythology, sa kanila yan nanggaling. Sa parang meron silang gods and goddesses diyan sa bundok Mount Olympus. 'Di ba? Pero hindi totoo 'yun kasi ang tawag doon ay mythologia or mythology. Kathang-kathang isip lang 'yun. At sa world history, sa world literature, na-publish yung mga sikat na Odyssey, Odyssey na gawa ng mga poets at saka writers ng Greek. Pero ang mga turong iyon ay sa katotohanan ay hindi totoo. Mitolohiya. Okay. So, nasaan talaga ang mga patay? Pupunta ba sila sa langit? Pupunta ba sila sa purgatorio? Pumupunta sa impyerno? Ito, gusto kong basahin sa inyo ang isa pang reference ko. Where are the dead? Simply put, the Bible says that the dead are in the grave. Grave, libingan or nicho, no? The Bible says that the dead are in the grave waiting for resurrection. Saan natin mababasa sa Bible yan? Andun sa Juan 5:28 at saka 29. Gusto ko basahin to para mas magandang mas magandang na i-examine natin talaga ito sa Bible Ito. Juan 5:28, 29. Juan 5. Okay, 1:5:28-29. Huwag kayong mamangha rito dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makakarinig sa tinig niya at mabubuhay silang muli. Ang mga gumawa ng mabuting bagay ay mabubuhay magpakailanman, pero ang mga gumawa ng masamang bagay ay hahatulan. So, sabi dito,
darating, okay? Darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makakarinig sa tinig niya. Saan ang mga patay? Sabi ni Jesus Christ, nasa libingan. Totoo naman, di ba? Sa mga sementeryo. Okay, tuloy natin. They are not suffering or in any kind of pain. For the dead know nothing at all. Ibig sabihin, yung mga patay, walang anumang nalalaman. Wala silang alam. Di nila alam na ako ay nagla-live stream ngayon. Di nila alam na kung may nangyayari sa paligid nila ngayon. Wala, di ba? Kasi sabi ng Bible, wala silang nalalaman. Saan natin mababasa yan? Ecclesiastes 9:5. Share ko ito ulit sa inyo, mga kaibigan. Kasi mahalaga, kumbaga, information system tayo. Kaya nga marami na yung mga IT ngayon. So, yung information, pwede nating makuha kahit saan. Hindi tulad dati. Ang nakaka-access lang sa information, sa intelligence, ang nakaka-access lang yung mga mayaman. Pero ngayon, yung information system natin, sa pamamagitan ng mga information superhighway sa internet, makukuha na. Dati hindi. Ang nakaka-access lang sa information, yung may kaya pang bili ng mga encyclopedia, may kaya pang bili sa, sa mga Merriam-Webster's Encyclopedic Dictionary, makakabili ng mga Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana. Sila ang may access sa information, pero ngayon wala na. Lahat na sa internet. Type mo lang sa Google yung gusto mong hanapin. Labas na, ang bilis. Kaya, ito. Share ko itong isang mahalagang information sa inyo. Ecclesiastes 9:5, sabi dito, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Wala na rin silang tatanggaping gantimpala dahil lubusan na silang nalimutan. Naglalaho na rin ang kanilang pag-ibig, puot at inggit, at wala na silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Ganun ang kalagayan ng patay. Wala na. Nothing. Kaya yung sabi nila na yung patay bumabalik ang kaluluwa. Hindi totoo yun. Okay. Tuloy ko itong binabasa ko. In his teachings, Jesus likened death to a deep sleep. Yung kamatayan, sabi dito, inihalin tulad ni Jesus Christ sa isang mahimbing na pagtulog. Saan yan natin mababasa? Sa Juan 11 hanggang 14. Okay? Basahin natin ito mga kaibigan kasi maganda binabasa natin ito eh. Juan 11. Ang version? Juan 11. Okay, 11 hanggang 14, sabi no? At sinabi pa niya, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog, pero pupunta ako roon para gisingin siya. Kaya sinabi ng mga alagad, Panginoon, kung natutulog siya, bubuti ang pakiramdam niya. Gayunman, ang tinutukoy ni Jesus ay ang kamatayan ni Lazaro. Pero akala nila tungkol lang sa pagtulog ang sinasabi niya. Kaya tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ang paliwanag Jesus Christ, okay? Si Jesus Christ nagpaliwanag ito. Yung patay ay kagaya lang na natutulog. At ang tinutukoy niya na natutulog ay si Lazaro. Kanino tayo kukuha ng impormasyon? Kay Jesus Christ. Kasi alam natin si Jesus Christ, siya ang nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang ama. Okay? Di sino nga yung ama ni Jesus Christ? Di ba si Jehovah? Ama niya sa langit, si Yahweh. O dati nung pinag-usapan natin sa nauna kong live stream, Yod, He, Waw, He, ang bigkas ng mga tetragramaton na yon sa wikang Hebrew.
Paniniwalaan natin yun kasi si Jehovah o si Jehovah, sa kanya nanggaling yung buhay. Ano pa? Sa Ecclesiastes 9:10. Ang gaganda nitong mga verse na to. Ngayon ko lang na pansin na magaganda yung mga verse na to. Ecclesiastes 9:10. 9:10? Oo. Nuebe, talatang 10. Sabi dito, ano man ang pwede mong gawin mo na ng buong makakaya dahil wala nang gawain, pagpaplano, kaalaman o karunungan sa libingan kung saan ka pupunta. Pag namatay, wala na. Wala na magagawa. Kaya nga, ang ginagawa ng mga doktor hanggat maaari, tinutulungan nila yung pasyente na maisalba dahil mahalaga ang buhay. Kasi pag patay na, wala na. Wala na talaga. Kung totoo na yung tao, pag namatay, pumupunta sa langit, yung mabuting tao, sana pagka nagkasakit, hindi na dalhin sa ospital. Ay, okay na to. Kahit mamatay na ako, mabuting tao naman ako. Sa langit naman punta ko eh. Diba? Hindi ganun. Mabuting tao ka, masamang tao, pag nagkasakit, nasugatan, dinadala sa ospital. Nagka-COVID, dinadala sa ospital. Bakit? Dahil gusto natin na maisalba ang buhay. Bakit? Kasi pag buhay, buhay. Pag patay, wala na. Kung merong pupunta sa langit, hindi na sana dinala yun sa ospital. Sa langit naman pala ang punta, mapapabuti pa siya. Pero hindi ganon. Sabi ng Bible, pagka namatay, saan siya pupunta? Sa libingan. Okay? Sa libingan talaga ang punta ng patay, no? Kaya, ano ang hope o pag-asa para sa mga patay? Wala na ba? Dahil nasa libingan na. Kanina binasa natin yung sa 11 sa Juan chapter 11 verse 11 hanggang 14. Pero pag pinagpatuloy natin yung pagbabasa na yan, ginawa ni Jesus Christ, binuhay muli yung patay na si Lazaro. Alam niyo yun, di ba? Binuhay muli ni Jesus Christ si Lazaro. So, ano ang posible sa mga namatay? Ayun din. Bubuhayin muli yung mga patay. Saan natin mababasa yan? Ito. Last na verse ko na babasahin. Revelation chapter 21 verse 4. Okay, sabi rito. At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan. So, darating pala yung point na mawawala na ang kamatayan. Revelation chapter 21 verse 4. Pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot, ang dating mga bagay ay lumipas na. So, kuwan pala talaga, no? Maganda yung pag-asa para sa mga namatay. Ang Diyos nangako na magkakaroon ng pagkabuhay mo uli at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Mawawala ang kamatayan kasi nga hindi naman yan talaga ang layo ng Diyos. Ang layo ni ng Diyos, buhay. Nagkakaloob siya ng buhay. Hindi niya gusto na may namamatay. Okay? So, na-discuss natin na siguro, malinaw sa atin kung ano yung buhay at saka kamatayan. No?
Ang buhay dapat sana nagpapatuloy. Mitosis o kaya meiosis sa plants, no? Mitosis. Through the process of cell division, tuloy-tuloy lang. Parang, process cycle. Tuloy-tuloy. Halimbawa, yung day and night ng process dito sa earth natin. Yung pag-ikot nito sa daigdig. Daigdig, pag-ikot niya sa sun, solar system. After 365 days, isang taon na pag-iikot, makakabuo ng isang taon. Susunod na pag-iikot naman, isang taon ulit. Diba? Process, tuloy-tuloy yung cycle. At ganun din yan, yun ang design ng Diyos sa katawan natin. Process. Process of cell division, tuloy-tuloy. Pero, pagtataka, tumatanda tayo at namamatay. Pero yun ang sinabi ng Bible, nagkasala sina Adan at Eva at minana na ipamana, parang hereditary disease na pinamana sa atin yung kasalanan na yun. Okay? Hindi yun ang layunin ng Diyos. Ang gusto niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Anong teksto kanina? Binanggit natin? 1:3:16. So, bilang konklusyon, sino sa inyo ang gustong magkaroon ng malungkot, miserableng buhay? Meron ba? Wala? Wala, di ba? Kung tayo ay isang mabuting tao, hindi na natin nanaisin na magkaroon ng isang buhay na malungkot o miserable. O gusto natin ng isang masayang buhay. Sino ang may gusto ng masamang buhay? Diablo, ang kaaway ng Diyos. Sinasalungat niya eh. Nasalungat niya yung mabuting layunin ng Diyos. Di ba? Kaya nga niya sinasalangsang si Adan at Eva noon eh. Nagsisinungaling siya kay Adan at Eva para hadlangan yung mabuting layunin ng Diyos. Pero darating ang point na yung Satanas na yan at yung kanyang mga salungat na diablo, mga demons, at saka yung mga tao na mga balakit na ayaw magbago, kasama din yan, aalisin na yan ng Diyos para maging posible na yung buhay na walang kamatayan, yung everlasting life. Kaya ang mahalagang tanong sa atin ay, gusto mo pa ng buhay? Paano ka magtatamo ng nananatili na masaya at maligayang buhay? Paano? Ito. Ecclesiastes 12:1. Okay? Ecclesiastes 12:1. Sa Bible yan. Ang sabi dito sa 12 na, alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may lalang habang kabataan pa, bago dumating ang mga panahon na puno ng problema at ang mga tao kung kailan sasabihin mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Sabi ng binasa natin, alalahanin ang ating may lalang. Bakit kailangan gawin iyon? Pagka diniretso natin ito, kasi chapter 12 verse 1 yung binasa natin. Pag binasa natin sa 13, okay? Pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya dahil ito ang obligasyon ng tao. So, ayun ang obligasyon ng tao. Matakot tayo sa Diyos at gawin ang kanyang utos. Kung yung mga boss nga natin, amo natin, sinusunod natin, kasi takot tayo na tayo mapagalitan, takot tayo matanggal sa trabaho. Yung boss pa kaya natin sa langit. Yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? So, ang sabi dito, matakot tayo sa Kanya at gagawin natin yung Kanyang mga utos.
Ano pa? Ganun lang ba? Matakot at saka gawin ang kanyang utos. Ito, John 17:3. Ito na ang huling babasahin ko na verse. John 17:3. Okay? Sabi dito, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang iyong isinugo, si Jesucristo. So, dalawa yung persona na binanggit doon. Kailangan kumuha ng tumpak na kaalaman, una sa tanging tunay na Diyos. Sino yung pangalan ng tanging tunay na Diyos? Siya rin yung tinatawag na Ama ni Jesus Christ. Ang pangalan niya si Jehovah. At pangalawa, dapat din tayong kumuha sa kanyang isinugo. So, ang Diyos, ang Ama ni Jesus Christ, may isinugo. Sino? Ayun, si Jesucristo, sabi doon dahil sa binasa nating teksto. So, dalawang personalidad pala nakasalalay ang ating buhay. Kung gusto natin ng buhay at huwag tayong mapunta sa kamatayan, kumuha tayo ng tumpak na kaalaman kay Jehovah at kay Jesus Christ. Doon nakasalalay yung tunay na buhay. Itong buhay natin, hindi ito yung tunay na buhay. Hindi ito yung nilayo ng Diyos. Ang nilayo ng Diyos para kay Adan at Eva, yung nilagay sila sa paradise. Paano tayo nakasisiguro yan? Kahit si Jesus Christ, nung huling mga sandali, bago siya namatay, meron isa doon masamang tao na nagbago. Bago siya mamatay. Nagbago. Last second, last minute, nagbago siya. Pero pinangakuan siya ni Jesus Christ ng buhay na walang hanggan. Saang verse natin mababasa? Sandali iisipin ko pa. Sa kanya yun sa Lucas yun Lucas. Nabanggit ko pa last minute na Tingnan ko kung makukuha ko Lucas. Sa Lucas. Saan ba yun? Pinangakuan kasi maganda ito. Pangako ni Jesus Christ ito. Buhay ang pinangako siya. Kahit mga kasalanan, mamamatay tao yung taong ito kriminal. Pero pinangakuan siya ni Jesus Christ. Lucas 23:43 ayun. Okay, naalala ko pa Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso. Ganda ito kung umpisahan natin dito sa verse na nasa itaas. Ito, sa verse 35. Ang mga tao naman ay nakatayo roon at nanonood, pero nangungutya ang mga tagapamahala at sinasabi nila, iniligtas niya ang iba? Iligtas niya ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Sa 36. Ginawa rin siyang katatawanan kahit ng mga sundalo. Nilapitan siya ng mga ito. Inalok ng maasim na alak. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang sarili mo. May nakasulat din sa ulunan niya, ito ang hari ng mga Hudyo. 39. At ininsulto siya ng isa na nakabayubay ng mga kriminal at sinabi, ikaw ang Kristo, hindi ba? Iligtas mo ang sarili mo, pati kami. Sinaway ito ng isa pang kriminal at sinabi, wala ka na ba talagang takot sa Diyos? Hinatulan ka ring mamamatay tulad niya. Nararapat lang na magdusa tayo dahil sa mga ginawa natin, pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Okay? Pagkatapos, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sagot ni Jesus Christ? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso. Okay? Gandang pangako, no? Promise. That's a promise. So, saan ba nilagay ng Diyos una si Adan at si Eva? Sa paraiso, di ba? Saan pinangako ni Jesus Christ? Doon sa masamang tao na yun. Makakasama kita sa paraiso. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ, makakasama kita sa langit. Sabi ni Jesus Christ, sa paraiso kita makakasama. Okay?
So much for that mga guys, mga kaibigan at mga amigo. Hanggang doon na lang yung pinag-usapan natin kasi ah, alam ko sapat na yung mga binanggit ko na mga paliwanag upang malaman natin kung ano talaga yung buhay at kamatayan. Paano natin maipe-preserve yung ating buhay at kung tayo man ay mamatay, huwag tayong matakot sa kamatayan basta gumagawa tayo ng mabuti. Bakit? Pinapangako ni Jesus Christ. Yung tao na kriminal na nagbago, sinabihan pa niya na makakasama kita sa paraiso. Kriminal na yun. At yung pagbabago niya, last minute na. Binigyan pa rin siya ng chance ni Jesus Christ. Ay tayo pa kaya kung tayo ay mabuting tao. Okay? So guys, salamat ng marami sa inyong pagsubaybay kung hindi man ngayon sa replay nitong aking live stream. Thank you very much sa inyong lahat.